Sa gitna ng malakas na bagyo, isang maliit na eroplano ang nag-crash sa karagatan malapit sa isang isla na hindi nakatala sa kahit anong mapa. Si Kai Morimoto, 17 taong gulang, ay papunta sana sa isang national science competition sa Tokyo. Isang tahimik at matalinong estudyante pero may mabigat na nakaraan. Isang aksidenteng nangyari noong bata pa siya na patuloy niyang sinisisi sa sarili. Sa huling sandali bago bumagsak ang eroplano, may nakita siyang kakaibang liwanag sa ibaba. Parang may tumatawag. Pagdilat niya, tahimik ang mundo. Nagising si Kai sa dalampasigan. Wasak ang ilang parte ng eroplano pero wala siyang makitang ibang survivor. Ha? Saan ako? Wasak na eroplano. Wala ako lang mag-isa. Mga napansin niya. Walang signal ang cellphone niya. Hindi gumagalaw ang sirang relo niya 4:17 p.m. Ang isla ay tila walang ibon o normal na tunog ng kalikasan. Habang gumagawa siya ng pansamantalang tirahan, napansin niyang may mga yapak sa buhangin, pero hindi kanya. Sa gabi, may nakikita siyang mahinang ilaw sa gitna ng gubat. Naglakas loob siyang sundan ito. Sa loob ng gubat, may nakita siyang lumang kubo. Sa loob nito, mga litrato ng kabataan niya. Isang litrato na kasama niya ang matalik niyang kaibigan, si Mira. Si Mira ang kaibigan niyang nalunod noong sila ay 10 taong gulang. Nandoon si Kai noong araw na iyon. Sa isip niya, kasalanan niya ang lahat. Habang tumatagal, nagsisimulang magbago ang isla. Ang mga puno ay may ukit ng mga salitang, "Bakit?" at "Kasalanan mo." Naririnig niya ang boses ni Mira sa hangin. May mga aninong sumusunod sa kanya sa gabi. Nagpakita si Mira sa panaginip. Hindi bilang multo, kundi bilang batang tulad ng dati. Hindi mo pa rin ako napapatawad, Mira. Habang sinusubukan niyang umalis gamit ang mga parte ng eroplano, laging nasisira ang ginagawa niyang bangka. Parang ayaw siyang paalisin ng isla. Nalaman niya kalaunan na ang isla ay nagpapakita ng pinakamatinding emosyon ng mga taong naroon. Hindi ito simpleng lugar. Isa itong threshold world, isang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa isang malakas na lindol sa isla, bumukas ang lupa at ipinakita ang eksaktong alaala ng araw na nalunod si Mira. Sa kapakataong ito, nakita niya ang buong katotohanan. Tulungan mo ako! Mira! Hawakan mo ang kamay ko! Hindi siya ang may kasalanan. Bata sila. Isang aksidente iyon. Si Mira mismo ang nagsabi. Pinili mong sisihin ang sarili mo dahil mas madali iyon kaysa tanggapin na wala kang magawa. Sa dulo ng isla, may bangkang kahoy. Pero bago siya makasakay, kailangang iwan ni Kai ang kubo, simbolo ng kanyang nakaraan. Habang nasusunog ang kubo, umiiyak siya. Bago umalis si Kai, tinanong niya si Mira. Kung aalis ako, mawawala ka ba? Hindi, lagi ako sa puso mo. Maging masaya ka. Pagkatapos ng pag-usap nila, lahat ay naging puti. Nagising si Kai sa ospital. Survivor siya ng crash. Koma siya ng 3 araw. Ayon sa mga rescuer, natagpuan siya sa dagat. Walang isla sa paligid. Pero sa ilalim ng kanyang kama, may buhangin at isang maliit na seashell na alam niyang hindi galing sa mundong ito. Natutunan niyang patawarin ang sarili at nagpatuloy sa kanyang pangarap. Piniling gamitin ang kanyang buhay upang tumulong at magbigay pag-asa sa iba. Habang nakatanaw siya sa dagat makalipas ang ilang taon, ngumiti siya ng payapa, dala ang alaala ni Mira sa kanyang puso habang nagpapatuloy sa buhay. Alam ko andito ka pa rin. Best friends tayo, remember? At lagi kitang dadalhin sa puso ko. Sa isang isla na maaaring totoo o ala-ala lamang, isang lugar na hindi makikita sa mapa, ngunit kailanman ay hindi mawawala sa puso, dito nagtatapos ang ating istorya.
Makalipas ang maraming taon, volunteer na si Kai sa isang coastal outreach program para sa mga bata. May isang dalagang babae na bagong pasok sa orphanage. Tahimik, mahilig sa dagat. Ang pangalan niya, Almira. Nang magtama ang mga mata nila, parang may pamilyar na pakiramdam. Hindi niya maalala kung bakit, pero ngumiti ang dalaga at sinabi, Hello, Kai. Kamusta ka? Mira, ikaw ba yan? Subaybayan ang susunod na kabanata next 2030. Cheers!